Yan po ang unang pasanin, maminamahal. Sabi, our own burdens. Sabi ng Banal na Kasulatan, ang bawat isa sa atin ay kinakailangan magpasan ng kanyang sariling pasan. Amen. Bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Ito pong pasaning ito, maminamahal, ito po ay non-transferable. Hindi pwedeng ipasa, maminamahal, hindi pwedeng ibigay sa iba. Ito po ay sarili nating tinatawag na burdens. Amen. Kinakailangan ito, maminamahal, na mapagtagumpayan po natin ito. Ito yung pinaka-cross natin. Marami po tayong sariling mga pasanin, maminamahal, bilang tao. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, may asawa tayo, binata, dalaga, o tayo po, maminamahal, ay may mga kanya-kanya ng pamilya. Bawat isa sa atin may mga dinadalang pasan. May mga dinadalang pasan. Kaya nga, sinabi ng Banal na Kasulatan, hindi natin pwedeng ilipat ito, maminamahal. Ito po ay non-transferable. Ito po ay kinakailangan tayo mismo ang magpasan. Ang mga pasaning tinutukoy dito, minsan, maminamahal, kung tayo po ay father de pamilya, tayo po, maminamahal, ay mga magulang ng tahanan, minsan, ang nagiging pasanin natin yung ating mga anak na matitigas ang ulo. Yung mga anak natin, maminamahal, na walang ibinigay sa atin, maminamahal, na sa buhay natin, kundi problema, mga pagsubok. Minsan naman, maminamahal, ang pasanin natin yung ating asawa, nagumon sa iba't ibang uri ng bisyo, imbis na tulungan po tayo, maminamahal, sa pagtataguyod ng ating pamilya, nagiging karagdagang pasanan pa sa atin siya. Amen. Minsan naman, meron tayong mga inaalagaang anak na may mga kapansanan na kinakailangan nating arugain, kinakailangan nating alagaan, maminamahal. May mga kanya-kanya tayong pasan. Pero sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal ko, kung tayo po ay nahihirapan na, sabi ng Banal na Kasulatan, pwede tayong humingi ng tulong sa mahal na Panginoon. Amen. Ano man ang ating pasanin, may mga problema tayo, may mga kabigatan tayo. Minsan ang pasanin natin ay yung mga araw-araw nating mga responsibilidad. Yung mga bayarin natin sa bahay, bayarin natin sa kuryente, ang daming pasanin. Pero tandaan po natin, bahagi ng buhay natin yan. Yan ang pinaka-cross natin. Amen. Pero, maminamahal, ang kagandahan lang nito, sabi ng Biblia, tayo po, maminamahal, ay pwedeng humingi ng tulong sa Diyos. Yes. Sabi ng Psalms 55 verse 22, sabi po rito, maminamahal, ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon, aalalayan kanya. Ibig sabihin, pwede tayong humingi ng tulong sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng pagtawag sa mahal na Panginoon. Humingi tayo, maminamahal, ng tulong, humingi tayo ng gabay. Manalangin tayo, umiyak tayo sa mahal na Panginoon, humingi tayo ng kahabagan sa mahal na Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Sabi rito, Psalms 55 verse 22, basahin po natin. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 55, talata po 22. Sabi dito, ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Amen. Amen. Ilagay mo sa Panginoon ang iyong pasan. Amen. Ibig sabihin, maminamahal, pwede tayong humingi ng tulong sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, ang ilagay mo sa mahal na Panginoon, ipaubaya mo sa Kanya. Kung ano man ang mga dalahin mo sa buhay. Ang anak mo na may karamdaman, ang iyong asawa na dala-dala mo sa buhay, maraming mga bisyo, maminamahal, ang iyong anak na nagiging sakit ng ulo mo, ibigay mo sa mahal na Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Marami po tayo mga kapatiran sa ministeryong ito, mga minamahal, ganyan ang kanilang mga problema. Pero pagkatapos po, maminaman na kanilang ibigay sa mahal na Panginoon, paglipas po ng ilang mga buwan o ilang mga panahon, maminamahal, nakita na lamang nila ang kalamamahal sa buhay, kasama na nilang naglilingkod sa Diyos. Amen. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Kailangan, mga minamahal, kapag ibinigay mo na sa paanan ng mahal na Panginoon, inilatag mo na sa paanan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, dapat hindi mo na pinapasan yan. Amen. Walang iniwan yan, maminamahal, dun sa mama na sumakay ng barko. Pagdating niya doon sa barko, maminamahal, nandun na siya sa loob ng barko, buhat-buhat niya pa rin yung kanyang mabigat na isang sakong bigas.
Mamaya, ang sabi ng isang tripulante, sabi ng crew sa kanya, Manong, ibaba nyo na po ang inyong ang inyong isang sakong bigas. Wala naman kasi magnanakaw dito kasi hindi makakatakbo sa dagat yung magnanakaw dito. Mahuhuli din natin yan. Sabi naman nung mamang may pasan, mami naman na isang sakong bigas, hindi ko binubuhat yung aking isang sakong bigas dahil baka manakaw. Binubuhat ko yung aking isang sakong bigas kasi ang dami ng sakay ng barko, napakarami pang mga truck sa ilalim. Ang dami pang mga kotse, tapos marami pang mga dalahin yung mga tao dito. Kaya nga, tinutulungan ko yung barko dahil masyado ng maraming dala. Hindi niya alam, minamahal na siya mismo, dala-dala ng barko dahil nakasakay siya sa loob ng barko. Ibig sabihin, minamahal, kapag ibinigay mo na yung pasan mo sa Diyos, mga minamahal, at least magpahinga ka na. Huwag mo nang isipin, ipanatag mo na ang kalooban mo. Minamahal, sabi ng Biblia, na magpahinga ka na sa Panginoon. Huwag mo nang alalahanin yan. Pag ipinasa Diyos mo na, hindi mo na kinakailangan alalahanin. Lagi kang nadidepress, lagi kang masakit ang ulo. Pag ibinigay mo na sa mahal na Panginoon, ibig sabihin, huwag mo nang dalin. Huwag mo nang pasanin, huwag mo nang alalahanin. Ibinigay mo na sa mahal na Panginoon. Amen. Kasi pag pasan-pasan mo pa yan, para bang gusto mo tulungan pa ang Diyos. Para kang yung mama na nasa loob na ng barko, buhat-buhat pa yung isang sakong bigas. Kasi doon tinitignan ng mahal na Panginoon, maminamal kung kayo po, o kung tayo po, maminamahal ay talaga may lubusang tiwala sa mahal na Panginoon. Sabi nga ng unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 7 hanggang 9, sabi rito, mababasa po natin dito, maminamal, lahat ng mga pasanin na yan po yung pagsubok na ginagawa ng dyablo. Sabi ng Biblia, cast all your cares upon Him, for He cared for you. Lagi mong alalahanin na bawat pasanin, bawat pagsubok, bawat dumarating, maminamahal na mga kabigatan sa buhay mo, maminamahal. Sabi ng Biblia, merong nagmamalasakit sa iyo, ang mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. He will carry you. Sabi, ikaw ay pinagmamalasakitan niya. Pero sabi ng talatang 8, maminamahal, ng unang Pedro 5:8, ngunit ang dyablo, maminamahal, sabi ng Biblia, kayo'y mga ingat, kayo'y mapagbantay sapagat ang inyong dyablo na kalaban, sabi ang kalaban yung dyablo ay naghanap na masisila niya. Amen. Kapag nakita niya, maminamahal, na kaya niyang wasakin, kaya niyang kaya niyang wasakin ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng depression, sa pag-aalala, sa mga anxiety, mga minamahal, diyan ka atake ng dyablo. Ibig sabihin, hindi ka marunong magtiwala sa Diyos. Sabi ng talatang 9, susunod na talata naman, sa 1 Peter 5:9 naman, sabi, mga minamahal, na labanan niyo siyang matatag sa pamagitan ng inyong pananampalataya. Ang gagawin mo lang, labanan mong matatag sa pamagitan ng pananampalataya, magtiwala ka sa Diyos, maminamahal, na merong Panginoong Jesucristo na nagmamalasakit sa iyo. Yes. Pagtiwalaan mo yung pagmamalasakit niya, Amen. na kayang daigin ng dyablo. Basahin po natin ang talata, unang Pedro 5, talatang 7 hanggang 9. Basahin natin mga talata. Unang Pedro, kabanatang 5, talatay 7 hanggang 9. Sa 7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalasahan, sapagkat kayo'y pinagmamalasakit niya. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. 9, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kabatid na nasa sanlibutan. Amen. Amen. Nakita niyo, maminamahal, bakit nagkasunod-sunod yung mga talatang yan? Amen. Kasi, maminamahal, maraming mga mananampalataya na ibinigay na yung kanilang pasangin sa malapang nila, idinulog na sa panalangin, pero nangangamba pa. Nababalisa pa, maminamahal, nandun pa yung depression, nandun pa yung anxiety. Marami kami mga nakikita dito, maminamahal, na nagpapadala ng mga prayer requests, na sila daw ay mayroong karamdamang anxiety, sila raw ay depressed. Pagkatapos ng ilang linggo, nandun pa rin, sila pa rin yun. Depressed pa rin sila, mayroon pa rin silang anxiety. Dapat pag ibinigay mo na sa malapang noon, pag kayo humingi na ng prayer request, inilatag mo na yan sa paanan ng malapang noon, huwag mo nang buhatin muli. Yes, amen. Huwag ka nang mag-alala, maminamahal. Sabi ng Banal Sulatan, sapagat ipinagmamalasakit niya kayo. Amen.
Sabi ng nabasa natin sa unang Pedro 5:7, inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong mga kabalisahan sapagkat ipinagmamalasakit niya kayo. Amen. Ipinagmamalasakit tayo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pero sabi ng talatang 8, kayo'y mangagpigil, kayo'y mangagpuyat. Ang inyong kalabang dyablo ay gaya ng liyong umuungal, gumagala at umahanap ng masasila niya. Ibig sabihin, titignan niya kung nagtitiwala ka sa Diyos. Talagang babantayan ka ng dyablo. Pag nakita niya na dinadala mo pa rin yung kabigatan mo, nag-aalala ka pa rin, nandun pa rin yung anxiety, nandun pa rin maminamahal, yung depression, yan. Magtatagumpay ang dyablo sa iyo. Ibig sabihin, sabi ng Biblia, maminamahal, lulusubin ka ng dyablo. Sabi siya, ikatulad ng liyong umuungal at umahanap ng masisila niya. Ikaw po ang unang kandidato niya para silain. At sabi, labanan yung matatag. Sabi rito, labanan yung matatag ng inyong pananampalataya. Ang dyablo na inyong nalalaman na ang mga iyong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Amen. Kaya nga, dito po tinitignan ng Diyos, maminamahal, ang laman ng inyong puso. Paano tayo tumugon sa mga problema? Paano tayo tumugon, maminamahal, sa mga pagsubok, sa mga kabigatan na dumarating sa atin? Sabi ng Deuteronomy chapter 8, verse 2, sabi po rito, mga minamahal, dito tinitingnan ng Diyos ang laman ng iyong puso. Kung totoong umiibig ka sa Kanya, kung totoong maminamahal na ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, diyan makikita ng Diyos yung reaction mo. Kung paano ka tumutugon sa mga problema, doon malalaman ng Diyos ang nilalaman ng inyong puso. Sabi rito sa Deuteronomy chapter 8 verse 2, basahin natin. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 8, talatay 2. At iyong aalalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka at maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Sabi, susubukin ka ng mahal na Panginoon upang maalaman mo o maalaman niya kung ano ang laman ng iyong puso. Amen. Kung ano ang nasa iyong puso. Ito'y tinitignan lang ng Diyos, maminamahal, ang laman ng iyong puso. Kung totoong umiibig ka sa Kanya, kung totoong nagtitiwala ka sa Kanya, kung totoo, maminamal ang pananampalataya mo sa Kanya. Yes. Diyan malalaman, maminamal sa mga pagsubok, sabi ng Biblia, ang laman ng iyong puso. Kaya sabi ng ating malapang na maminamahal, habang tayo po nasa kabigatan, sabi niya, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Magsiparito kayo, kayong lahat ng mga napapagal, kayong mga nabibigatan luba, at kayo'y aking pagpapahingahin. Yes. Nag-iimbita mismo ang ating Panginoon, maminama, inaanyayahan niya. Inaanyayahan tayo, ibigay natin sa Kanya ang ating pasan. Sabi rito, maminama, kayong mga may nabibigatang luba. Sabi, mayroong mga mabibigat na pasanin. Kayong lahat na napapagal, nabibigatang lubaan. Sabi rito, pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapakumbabang puso at masusumpungan niyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Sa pamagitan po ng pakikinig natin ng salita ng Diyos, tayo po'y nag-aaral paano tayo mga minamahal magbibigay ng katugunan, ano magiging tugon natin sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kabigatan, sa panahon na tayo po'y may mga daladalang pasanin sa buhay, maminamahal. Sabi, sa pamagitan ng salita ng Diyos na ating napapakinggan, tayo po'y nag-aaral. Sabi, pasanin niyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. Matututunan natin sa pamagitan ng Kanyang banal na salita paano tayo harap sa mga pagsubok. At sabi, bibigyan ko kayo ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Yes. Yan po, maminamal, ang tinatawag na first burden. Ang pangalawa, maminamal, sabi, bear ye one another burdens. Ito po ang pangalawang krus o pangalawang burden natin, maminamal, yung bear ye one another burdens. Basahin po natin ng Galatia, Kapitulo 6, talatang 2. Basahin po natin ito, maminamahal. Galatia, kabanatang 6, talatay 2. Sabi dito, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Amen. Amen. Ito po ang pangalawang pasanin natin, maminamahal. Sabi, bear ye one another burdens,
and so fulfill the law of Christ. Amen. Isa po sa mga krus natin na dapat nating dalhin, isa sa mga kabigat, mga burdens natin, yung ating pong kapatiran, ang ating kapwa. Ang sabi ng banal na kasulatan, ito po yung tinatag na mutual assistance. Yung tayo po yung nagtutulungan, yung tayo po yung nagdadalahan ng pasanin sa isa't isa. Gaya ng sinabi rito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Ang sabi ng talatang ito, mga minamahal, kung mababasa po natin ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, kaya hindi pakibasa natin sandali ito. 1 Thessalonica, unang Thessalonica, kabanatang 5, talatay 11. Dahil dito, kayo'y mga pangaralan at mga patibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Amen. Tayo'y magpalakasan, tayo po'y magpatibayan sa isa't isa. Amen. Ang tawag dyan, bear ye one another burdens. Ito po yung tinatawag ng mutual assistance. That's right. Alam nyo, maminamahal, kung mababasa nyo po ang Lucas, yung panahon po ng buwat-buwat na malapang ng kanyang literal na krus hanggang sa Golgotha. Meron pong isang tao doon, maminamahal, na dayuhan. Siya po, maminamahal, ay maaring Aprikano kasi maitim po siya. Nung nakita niya na ang malapang nun ay napakabigat ng kanyang daladala, ipinabuhat sa kanila ng sundalong Romano, maminamahal yung pong mabigat na krus na daladala ng mahal na Panginoon. At ito pong tinatawag mga minamahal na ang pangalan ito ay Simon na taga Cyrene. At taga Cyrene. Pinasa niya yung krus na yun, maminamahal, tinulungan niya, inalalaya niya ang mahal na Panginoon hanggang makarating sila sa bundok ng Golgotha. Kung hindi inalalayan itong Simon na taga Cyrene, maminamahal ang ating mahal na Panginoon, hindi niya madadala doon sa bundok ng Golgotha. At hindi tayo, maminamahal, hindi may sasakatuparan ng malapang ng kanyang misyon na tayo po, maminamahal, ay tubusin sa ating kasalanan. Kaya nga itong tinatawag na mutual assistance na ginawa nito pong si Simeon na taga Cyrene, mga minamahal, yan po ay naligtas. No? Yan po ang naging dahilan na siya'y naligtas. Hindi siya mananampalataya, hindi siya Israelita, maminamahal, siya'y dayuhan lamang doon. Pero pinasa niya, tinulungan niya ang ating mahal na Panginoon. Yan din dapat ang gawin natin bilang mga mananampalataya. Dapat meron tayong mutual assistance. Yes. Hindi tayo ang nagbabanga-bangayan sa isa't isa. Amen. Hindi tayo mga minamahal ang nagsisikuan, nagsasakmalan. Kundi tayo po'y nagdadamayan, nagtutulungan, nagpapatibayan sa isa't isa. Sabi po rito, maminamahal, kayong mga malalakas ay alalayan nyo ang mga mahihina. Basahin natin ng Roma 15, talatang 1 hanggang 2. Alalayan natin yung mga mahihina, hindi yun tayo pa ang magiging dahilan na sila'y lubusang bumagsak. Pag nakikita natin medyo ang ating mga kapatid sa Panginoon ay talagang sa bigat ng mga problema, sa bigat ng mga pagsubok na dating sa Kanya, parang gusto niya nang sumuko, kailangan niya ng mutual assistance. Diyan po tayo kinakailangan ng mga ganitong kapatiran. Magdalahan tayo ng pasanin sa isa't isa. Sabi kayo mga malalakas ay magdala ng kahinaan, mga minamahal na mga mahihina. Basahin natin itong Roma 15, talatang 1 hanggang 2. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 15, talatay 1 hanggang 2. Tayo nga ang malalakas ay nararapat magbata ng kahinaan ng mahihina. At huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. 2, bawat isa sa atin ay magbigay ng lugod. Magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti, sa ikatitibay. Amen. Amen. Yan po, maminamahal ang mga palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Ang tawag po diyan ay mutual assistance. Hindi yung tayo pa, maminamahal, ang nagiging dahilan na yung mga mahihina ay lalo pa nating ibinabagsak. Sabi nga tayo mga malalakas ay nararapat magbata ng kahinaan ng mahihina. Huwag tayo magbigay lugod sa ating sarili. Huwag nating ipakita, maminamahal, na mas matuwid tayo kaysa sa Kanya. Huwag natin ipakita, maminamahal, na mas malakas ang pananampalataya natin sa Kanya, maminamahal, dahil siya ay hindi nakakasunod, tayo nakakasunod. Nakita natin na wala pa siyang kabanalan, tayo nasa kabanalan na. Ang ibig sabihin niyan, malakas ka, pero mahina siya. Pero wag ikaw ang maging dahilan, mga minamahal, na Kanyang ikahihina lalo, maminamahal. Amen. Sabi nga rito, kung mababasa rin natin ng unang Thessalonica 5, talatang 14 hanggang 15, sabi, alalayan po natin sila. Amen. Ang mga magugulo, ang mga mahina, ang pananampalataya, sabi rito, maminamahal, palakasin natin sila.
ang mga mahina ang loob ay alalayan natin, mga nakikita natin na parang hindi pa nakasusunod ay maging mapaginood tayo sa kanila, sabi rito. Hindi yun tayo pa, maminamahal, ang nagiging dahilan dahil nakikita natin siya, hindi po sumusunod tayo, nakakasunod tayo. Ang tawag sa atin malalakas, sila mahihina. Aalalayan natin yan. Huwag tayong self-righteous, huwag po tayong judgmental. Sabi rito, basahin po natin ng unang Tesalonica 5, talatang 14 hanggang 15. Unang mga taga-Tesalonica, kabanatang 5, talatay 14 hanggang 15. At aming ipinamamanhik sa inyo mga kapatid na inyong paalalahanan ng mga manggugulo, palakasin ng mga mahinang loob, alalayan ng mga mahina, at maging mapagpahinood kayo sa lahat. 15. Tignan nga ninyo na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama, ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti at ang isay sa iba at sa lahat. Amen. Amen. Ganun dapat ba, minamahal? Kung ganyan po ang mga prinsipyo ng lahat ng Kristiyano, wala pong katisuran. Amen. Pag nakita mo, maminamahal, na ikaw ay ginagawa ng masama, huwag mong gantihan ng masama. Sabi, huwag kayong gumanti ng masama sa masama. Ibig sabihin, pag gumagawa ng masama sa iyo yan, mahinang Kristiyano yan. Ikaw malakas. Amen. Kaya sabi rito, ipinamamanik namin sa iyo mga kapatid, paalalanan nyo ang mga magugulo. Palakasin ang mga mahihina ang loob, alalayan ang mga mahihina at maging mapaginood sa lahat. Gaya ng sinabi ng awit, kung mababasa po natin ang awit, maminamahal, sabi, sama-sama nating pagtulong-tulungan. Sabi, tayo ay maligayang nagpapayuang magkakasama na lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Diyos. Amen. Magkasama po tayo, tulong-tulong tayo, bigkis-bigkis, kapit kamay, maminamahal. Iisa ang kalaban natin dito, ang diablo. Pero tayong mga mananampalataya, tayo po ang magtutulungan. Sabi rito sa awit 55, talatang 14, mga minamahal, tayo po ay maligayang magpapayuhan ng magkakasamang lumalakad, ng magkaakbay sa bahay ng Diyos. Basahin natin. Dito sa aklat ng mga awit, 155, 55, 55, 14. 55:14. Dito po sa mga awit chapter 55 verse 14. Tayo ay maligayang nagpapayuhang magkakasama. Tayo'y lumalakad na magkakbay sa bahay ng Diyos. Amen. Amen. Ganun dapat, maminamahal. Ganun dapat ang prinsipyo ng mga mananampalataya. Amen. Sabi, tayo'y maligayang magpapayuang magkakasama. Amen. Tayo'y lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Diyos. Yan ang ibig sabihin na we have fellowship one with another. If you walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. May pakikisama tayo sa isa't isa. Amen. Napakalaga ng pakikisama, maminamahal. Kahit sa ka magpunta, kung wala kang pakikisama, walang mangyayari sa buhay mo, maminamahal. Amen. Hindi magtatagal ang buhay mo kapag wala kang pakikisama. Lalo na po, maminamahal, sa bahay ng Diyos. Lalo na sa mga kapwa mananampalataya. Sabi ng Biblia, we fellowship one with another. Kung ikaw ay lumalakad sa liwanag, tulad yang nasa liwanag, may pakikasama tayo sa isa't isa. Tayo po ang mga magkakampi rito, isang kalaban natin, ang diablo. Kaya dapat magkasama po tayo na lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Diyos. Amen. Sabi ng Psalms 55 verse 14. Iyan po, maminamal, ang pangalawang burden. Bear ye one another burdens, yung tinatawag na mutual assistant. Tayo mismo ang magtutulungan. Amen. Tayo mismo ang minamal ang magpapalakasan, magpapatibayan sa isa't isa. Yes. At ang kahuli-huli ang burdens, maminamal, ito po ang pinaka-importante. Basahin natin ng Galatia, Kapitulo 6, talatang 6. Dito po sa aklat ng Galatia, kabanatang 6, talata po ya 6. Sabi dito, datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Amen. Amen. Ang sabi rito, maminamahal, datapwat ang mga tinuturuan ng aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo
sa lahat ng bagay na mabuti. Amen. Mga minamahal, ang pinakamahirap na ministeryo sa lahat ng ministry, mga minamahal, sa loob ng iglesia ay ang mga mangangaral. Ha? Ang mangangaral, ang pinakamabigat, mga minamahal, na burdens. Kasi dala-dala niya, mga minamahal, yung kabigatan ng kapatiran, problema ng mga kapatiran, dala-dala niya ang problema ng kanyang sariling pamilya, dala-dala niya, maminamal, ang problema ng buong iglesia, dala-dala niya pa rin, maminamal, ang buong sanlibutan na gusto niyang mailapit sa mala Panginoon. Kailangan niya mag-ayuno, kailangan niya manalangin ng manalangin, kailangan niya magpuri. Napakabigat ng kanyang dalahin. Amen. Tapos yung ibang mga mananampalataya, imbis mga minamahal na tumulong, nakikibigat pa. Kumbaga sa bayanihan, maminamahal, yung iba bumubuhat, yung iba naglalambitin pa. Amen. Mga minamahal, napakahirap ng dalahin ng isang mangangaral na salita ng Diyos, lalo na pong ating beloved pastor. Yes. Amen. Yung makita ng ating beloved pastor, maminamahal, na tayo mainit na naglilingkod sa Diyos, tayo po'y sama-sama, tayo po'y tulong-tulong, nakakagagaan po ng kanyang kalooban yan. Pero kung tayo mismo, maminamahal, ang nagtitisuran, tayo mismo, maminamahal, ang nagkakaroon ng tinatawag na hindi pagkakaunawaan, para tayong nagbubuhat ng bahay, imbis na tayo tumulong, naglalambitin pa tayo. Amen. Napakabigat ng dalahin, maminamahal, ng mga tunay na mga ngaral. Kaya nga, sabi dapat ang mga tinuturuan ng aral ng Diyos. Sino yan tinutukoy? Yung mga mananampalataya. Kayong mga dumadalo, lahat ng mga dumadalo, maminamahal, napakasimple niyong tanggapin ng kaligtasan. Dumalo lang kayo, sumunod lang kayo, maminamahal, langit na kayo. Yung pong mga nangangaral ng salita ng Diyos, lalong-lalo ng ating beloved pastor, kinakailangan niya pang mag-ayuno. Kinakailangan niya pang ipanalangin araw-araw ang mga kapatiran. Dala-dala niya, maminamal, ang pasanin sa buong iglesia, pati mga financial problem, pati po maminamal yung mga problema ng mga manggagawa, pati ang problema ng mga kapatiran, problema pa rin, maminamal, ng mga mangangaral, lalo na po ng ating malapastor, pati maminamal lahat ng mga nasasakupan niya, pati ang buong sanlibutan, dala-dala niya, maminamahal, gusto niyang madala sa paanan ng mala Panginoon, kaya kinakailangan lagi siyang manalangin at lagi siyang mag-ayuno. Amen. Pero ang ginagawa ng iba, maminamal, simple lang ang iniling, makiisa na lang tayo, magkaunawaan, magkaintindihan, hindi pa magawa. Amen. Dadalo ka lang, magkaroon lang kayo ng tinatawag ng magandang ugnayan, harmony, magkaroon kayo ng pagkikisama sa isa't isa, langit na kayo. Samantalang yung pasanin ng mga ngaral, napakabigat. Amen. Problema niya, maminamahal, ang buong iglesia, problema niya pa ang diablo, nagbibigay ng karamdaman, pati yung sarili niyang katawan, maminamahal, akala nyo, maminamahal, ang mga mangangaral ay malalakas na tao. Kasi sila ang nangangaral, sila ang nasa banal na pulpito. Kung titignan natin, napakalakas nila. Kung titingin natin, parang napakamakapangyarihan sila. Pero ang totoo niyan, mga minamahal, sila po ang pinakamahina, maminamahal, at pinakamaraming problema. Pinakamaraming pagsubok, pinakamaraming kabigatan, pinakamaraming burdens. Amen. Pagkatapos nila, maminamahal, na magsalita, magpalakas ng loob sa mga mananampalataya. Pag-uwi niya, maminamal, pagbalik niya sa kanyang pribadong buhay, nandun, umiiyak siya. Nadidepress siya, talagang hinang-hina siya, maminamahal. Paano niya dadalhin ang mga pagsubok, ang mga problema ng kapatiran, ang mga karamdaman ng mga kapatiran, ang mga dumadaing sa kanya. Amen. Samantalang kayo, sariling problema nyo lang ang iniisip nyo. Kayo nang sinabi, dapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos, makidamay doon sa nagtuturo. Sino yung nagtuturo? Unang-unang ating beloved pastor, ang inyong mga preachers, ang inyong mga mangangaral. Kaya dito po, mayroon pong 10 ways to support your church. Mayroon pong, sabi nga, na tayo makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay, material, financial, at spiritual. Amen. Maminamahal, hindi lamang sa emotional, hindi lamang sa financial, hindi lamang maminamahal sa pagkakaroon ng burden sa ating pong namumuno, kundi maminamahal, sabi, tayo po ay makidamay sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Dito po meron 10 ways to support your church. Unang-una, attend regularly.
Yan po, malaking kasiyahan na po ng ating po mga mangangaral ng ating beloved pastor. Pag nalaman kayo po'y laging dumadalo, lumalakas po ang loob ng ating mahal na pastor. Siya po'y nakukomfort, siya po maminamahal, ay nabubuhayan ng loob. Yeah. Attend regularly, pangalawa, give generously. Sabi, makidamay tayo sa lahat ng bagay, pati sa pinansyal, sa material. Ang mga totoong mga pastor, hindi nagdinegosyo, hindi nagtitinda, hindi nagtatrabaho. Ang mga totoong manggagawa ng Diyos, maminamahal, sila po nabubuhay sa altar. Amen. Sabi, ang mga nangangasiwa sa altar ay dapat mabuhay sa altar. Kaya nga, isa sa pagtulong natin, give generously. Pangatlo, love radically. Magkaroon tayo ng pagmamahalan sa isa't isa, huwag tayo magtisuram. Bring souls consistently. Patuloy tayo magdala ng kaluluwa sa paanan ng malapanon. Bawat mananampalataya, magdala ng tigi-isang kaluluwa. Araw-araw na may banal na gawain, mga minamahal. Talagang malaking bagay ang naitutulong natin sa iglesia. Amen. Bring souls consistently. Pangapat, sabi rito, share Jesus willingly. At pang-anim, sabi, fellowship purposely. Tayo po'y magkaroon ng totoong layunin ng tinatawag na fellowship. At sabi, show up energetically. Ipakita natin lahat ng ating pong mga kakayahan, maminamahal, para matulungan ng church. Pray fervently. Ipanalangin natin ang mga namumuno sa atin. Ipanalangin natin ang ating banal na gawain. Ipanalangin natin ang ating beloved pastor. Pray fervently. At sabi, encourage faithfully. Magpalakasan tayo sa isa't isa at kauli-ulihan. Volunteer joyfully. Amen. Magkusang loob tayo na magpagamit sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang nakalulungkot po sa iba, maminamahal, hindi na nga nakakatulong, nakakabigat pa. Kumbaga sa pagbubuhat ng bahay, yung tinatag na bayanihan, hindi na nga tumutulong magbuhat, lumalambitin pa. Amen. Dadalin mo na sa langit, lumalambitin pa. Hindi ganun, maminamahal. Gusto ng ating mahal na Panginoon, magkaroon tayo ng burdens. Unang-una sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Pangalawa sa ating kapwa-kapatiran. At pasanin natin ang ating sariling burden sa ating mga kabigatan. Yan po, maminamahal, ang salita ng Diyos. Kaya sa gabing ito, sa lahat